Naging usap-usapan ang pag-aresto sa social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Para pag-usapan yan, makausap natin si Ginoong Danilo Araw, Professor ng Journalism sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Araw, at welcome po sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon po sa inyo, Jack at Ninya. Salamat po sa imbitasyon dito. Professor, una-una, anong reaction nyo dito sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta na sinasabi ang founder ng sinasabing Peanut Gallery Media Network at sinasabi nga nila labag daw ito sa kanilang parang press freedom. Freedom of the press. Yes. Hindi po ito issue ng press freedom. Bagamat nakakagulat yung nangyari, kailangan po nating tanggapin yung realidad na wala naman sa periodismo yung tatanggap ka ng pera kapalit ng hindi pag-ere o hindi pag-publish ng isang journalistic output. Unethical at unprofessional po yung ganong klaseng kalakaran. Ang kailangang sagutin ni Mabanta at kahit ng mismong PGMN, ano ba yung sinasabi nilang ebidensya na set up sila at may mali dun sa ginawa ng NBI. Nabasa ko po yung pahayag ng PGMN at ni Mabanta at blanket denial lamang ang kanilang ginawa po sa pag-handle sa issue. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag, bagamat tinatanggap natin na nangyayari siya sa kasalukuyan. Yung Negros 19 Massacre ay may kasamang pinatay na periodista na si RJ Ledesma. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Frenchie May Cumpio na kasama ko po sa Alter Media at dating editor-in-chief ng Eastern Vista sa pagkakaalala ko. So, yun yung mga ehemplo po ng biktima ng press freedom violation and human rights violations po. Wag na wag sanang banggitin ni Mabanta yung pangalan niya kasabay ng pangalan po ni na RJ at ni Frenchie na sila po ang mga tunay na biktima. Si Franco, peking biktima po. Yun nga po, ano po ba ang masasabi ninyo, Professor, na litmus test para masabi na itong isang tao na to, kasi mga content creators ngayon, nagsasabi na sila rin ay isang journalist. Kailangan ba magpakita ng credentials, ipakita kung saan sila organisasyon, kabilang yung credible organization, dahil marami ring organisasyon dyan, katulad ng PGMN. Magandang tanong po yan. Ang kailangan po nating tandaan dahil meron po tayong kalayaan sa pamamahayag, kahit sino po ay pwedeng magtayo ng isang news media organization. And in fact, kahit isang tao lang yan, pwedeng mag-practice ng tinatawag po nating citizen journalism. Pero kaakibat po ng pag-maximize ng tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag, ay yung pagiging responsable, yung pagyakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Ngayon, Ninya at Jack, related din naman sa nangyari kay Mabanta yung babanggitin ko. Yung PGMN, mula nang na-set up po ito ng July 2024, mahirap pong sabihin na responsable po sila kasi po they engage in what we call disinformation, lalo na po sa issue po ng red tagging. At least dalawa sa mga angkor ng PGMN, wagas po kung mang red tag. Tapos yung pamamaraan ng kanilang pagkokomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ng dissenting pagpapahayag, puno po ito ng tinatawag na credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o yung appeal to emotion or sympathy. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag po na sea lioning o yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo pero sablay yung pagsusuri. Kumbaga, walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa sindak, dinadaan mo na lang sa mapanlikhang pananalita at mabulaklak na pananalita. So, yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinokonsumo po natin
bagamat tanggap natin na news media organization yung PGMN, napaka-irresponsable naman po nito. Pero Prof, partner, di ba, alam ko na isasagot dyan. Sabihin, freedom of expression nila yun eh. Yes. I mean, yes, di ba? Yan, definitely. Gagamitin nila ang narrative Opo. po yan. Well, yeah, that's... sorry, Ninya, may sasabihin ka? Diyan, sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan nanggaling yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino bang nagpa-fund sa kanila? Andyan na ba sila, like for example, yung mga nandyan na talaga matagal na institusyon na ng mga media organizations. Ito kasing PGMN, Okay. bigla na lang pong lumutang out of nowhere. Opo, Parang ganun. magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN, pero maganda yung original na tanong ni Jack. Yung freedom of expression po kasi hindi naman po absolute yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang sinehan at sabihin mo na freedom of expression mo yon kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o baka may ma-injure pa kapag ka sumigaw ka ng sunog. So ganun din sa media. Kung ikaw nagsisinungaling, maku-call out at maku-call out ka talaga. Ito rin yung isang medyo related na medyo lalabas lang tayo sa issue ng PGMN pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na opisyal ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mabanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado po yun kasi censorship na po yan. Ikalawa, yung parusa na ipinapataw sa fake news peddler, yung isa dating, sa pagkakaalala ko, taga-ABS-CBN, yung vlogger na inaresto, dati, noon pa, pero siya ay hindi na periodista ngayon, may iba pang mga vlogger na nate-threaten for arrest because of fake news peddling, lalo na sa usapin ng kalusugan daw ni Marcos Jr., delikado rin po yan. Siyempre, napaka-satisfying na panoorin ng kinukulong yung mga fake news peddler na ito. Maraming inis na inis sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din nating tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ikukulong ka para i-crack down naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga lehitimong periodista na kritikal sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na po kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya kung may mga pagkakamali, halimbawa PGMN o yung iba pang mga hyper-partisan vlogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po i-call out yan publicly pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs out of these people, lalo pa silang sisikat at magka-cry sila ng press freedom violation, political persecution dahil sa inaresto sila. So mas maganda na ang nahandling po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganon din sana sa PGMN at kay Mabanta. Bagamat kay Mabanta, habulin ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yon. Yun yung kailangan sagutin niya. Oo, kasi may hinihingi kang pabor, kapalit noong interview na yon. Yes. Kasi wala po kasing ganun sa totoong journalism. Ano po ang mga red flags na kailangan malaman ng publiko para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay lehitimong journalist? Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong mo kanina, Ninya. Hindi natin nasagot kanina. Yung tanong mo, sino may-ari ng PGMN? Malinaw lang so far yung ilang mga founder. Pero sino nagpipinansya sa kanila, hindi po masyadong malinaw yon. Ang mga promotional video nila, napaka-general. Yung isang anchor nila, sinasabi, taong bayan. Yung nagpopondo sa pamamagitan ng mga kontribusyon. Dapat malinaw sana yung accounting para dito. Dapat may malinaw na disclosure. So dapat may ganong klaseng transparency na ginagawa. Halimbawa, sa kaso ng ABS-CBN, alam natin kung sino may-ari, mga Lopez yan. Yung iba pang mga network, malinaw kung sino-sinong pamilya o sino-sinong korporasyon
yung nagme-may-ari o yung mga may interest dun sa media organization na yon. Kaya yung sa PGMN, alam naman natin yung datos, July 2024 ito nagsimula. Kaya batang-bata pa ito, pero hindi naman porke bago pa, dapat na maging carefree at cavalier sa usapin ng kredibilidad. Dapat mas patunayan nga nila yung sarili nila na credible sila at kaya nilang makipagsabayan sa mga established na news media organization. Hindi nila ginagawa yon. Prof, ganito, huling-huli, sorry, isingit ko lang to. Alam natin, noong panahon ni Duterte, no, talagang, kumbaga, siniraan talaga nila yung traditional media. Sinasabing, doon Yes. galing ang fake news. Kaya umusbong yung mga tulad ng mga digital news like yung PGMN. Paano natin maibabalik yung tiwala ng publiko sa traditional na media? Patuloy po nating gampanan yung responsableng pamamahayag at syempre, hindi naman maiwasan natin yung mga pagkakamali every now and then. Dapat transparent tayo rito. Yung culture ng fact-checking, kailangang ipagpatuloy po natin. Kung kinakailangang i-call out yung mga irresponsibleng news media organization tulad ng PGMN, gawin po natin yon. Dapat na patuloy na kasama sa routines yun ng mga periodista at news media organization. Siyempre, yung continuous engagement sa mga social media platform, kinakailangan din pong mangyari kasi hindi po pwede yung sinasabi ng BGMN na freedom of expression absolutism na pinagpapantay mo yung mga sinungaling at yung mga nagsasabi ng totoo. Yung responsible gatekeeping, mahalaga pong i-implement yan. Hindi lang sa newsroom na normal na ginagawa, kundi pati na rin sa mga social media platform. Huling-huli, kailangan din po ng continuous media literacy and media education. Hindi po batas ang sagot para magkaroon ng mas mahusay na media. Hindi po regulation, kundi self-regulation po yung kinakailangan. Okay, sige. Sorry po, medyo napahaba. Okay lang po. Sige Sana po balik po kayo, Prof. Marami pa actually Oo, kaming marami gustong kaming itanong sa inyo. Pero maraming salamat, Professor Danilo Arao.